Hindi sa material na bagay ang totoong yaman ng San Jose. Ang totoong yaman natin dito ay ang mga tao, mga natatanging San Joseñan. Ako, si JP Garcia. Samahan ninyo ako sa paglayag, paghahanap ng mga kwento magbibigay inspirasyon, mga kwento ng pagsisikap, galing, talino at tagumpay ng mga taong magsisilbing ehemplo na pwede nating tularan. Mga taong huwaran. Nakikilala niyo ba kung sino ito? Ito ang bayani si Andres Bonifacio. Naging bayani siya dahil namatay siya sa pagtatanggol sa ating inang bayan. Kailangan pa bang mamatay para maging isang bayani? Siguro ang heroism dapat ma-define na natin hindi lamang dun sa mga nag-alay ng buhay nila, no? Pag namatay na, saka naaalala. Sa panahon na to, marami kahit na nabubuhay pa lang, nagsisilbi na bilang mga bayani dito sa ating lugar. At paniwala ko, panahon na rin na dapat bigyan natin sila ng halaga, bigyan natin ng pansin. Sa mga nakaraang graduation na din na pinupuntahan ko, kadalasan ang daming success stories na naririnig na hindi alam ng mga ibang kababayan natin. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na may nag-suggest, nag-propose na magbigay tayo ng natatatanging San Joseñan, kinuha ko na kagad na isang magandang programa na involve ang community natin na maghanap tayo ng mga natatanging San Joseñan para maging inspirasyon ng ating mga kababayan. Hitam, marami palang bayani. Hanggang ngayon, meron pa. Baka nga isa sa mga nakakasalamuha mo sa araw-araw ay isa palang bayani. Malay mo, katabi mo, sambahay mo, o baka ikaw mismo isang bayani. Pero tiyak, marami talagang bayani dyan sa San Jose. Kagaya nga ng sabi ng ating punong lungsod, marami dyang huwaran. Tara at papakilala ko sa inyong ilan. Susunod nating kwento ay si Ramon Lopez. Huwaran siya dahil siya ang kauna-unahang rust painter o nagpipinta gamit ang kalawang. Tara, kausapin natin siya. Kilala si Ramon Lopez sa art niyang kalawang art. Pero nung simula, hindi gusto ng magulang niya ang pagdodrawing niya. Ayaw nga nila nung pagdodrawing nung una eh. Gusto nila mag-aral ako mabuti. Maganda naman, kumbaga, kaya lang, siyempre sa akin, isa akong bata na gusto ko talagang gawin yung kung saan ako sasaya. Imbis na gumawa ka ng assignment, yung pagdodrawing sa notebook mo ang ginagawa mo. Puro drawing na lang, wala na tayong pambili ng notebook, ganun laging sinasabi. Pero nung nailalaban na ako, parang natutuwa rin kasi nag-grade yan, sabi. Nagsimula si Kuya Ramon nung elementary pa lamang siya sa pagdodrawing. Sumali siya sa iba't ibang contest. Nung elementary nag-umpisa yun nung grade 6 ako. Sinasali nila ako sa mga poster making. Hindi ako nananalo dahil maraming mas magaling na mga kalaban ko. Tapos nung high school ganun din. Hindi alam nga nung teacher ko nung high school na nagdo-drawing pala ako. Tapos yung nilaban nila ako, hindi, yun, nananalo-nalo. Kaya lang malabo nun. Hindi ako nakakarating sa mga regional, parang ganun. Lang, yun sa inter-school lang. Tapos hindi ako nakakapasa, ganun. Parang naisip ko nga parang hindi ko talaga yung pagdodrawing. Yung mga, nung high school ako nun. Pa-graduate na ako nun, na barkada ako. Tapos nawala yung pagdodrawing na yun. Hindi ko na nagagawa, hindi ko na naiisip. Kasi puro barkada. Doon ako natutong uminom. Yun yung time na yun na nanigarilyo na ako. Nag-drugs, ganun. Tapos kala ko, yun na talaga. Kasi pagka nakasama ko yung barkada ko, okay na okay. Hindi ko na, yung pagdodrawing na iniisip ko, wala na yun. Nabaliwala. Kala ko mas maganda yun nung una. Pero nung dumating yung time na halos hindi na ako makapag-drawing, yung gustuhin ko mag-drawing, wala na. Parang
tinanggal yung talento, parang ganun, dahil parang pinarusahan, ganun dating. Parang dun nag-isip ako. Matagal na hindi ako makapag-drawing, kahit na anong gawin ko, wala akong mai-drawing. Nagpapapayo ako nun sa mga kuya ko na nagagalit naman. Hindi nila ako maintindihan kasi pag artist talagang medyo malalim yung kaisipan, ganun. May mga kaibigan ako mababait naman na artist din na nagdo-drawing na talagang yung nasadlak yung buhay ko kasi nung barkada ako. Hanggang sa unti-unti kong nagising ako sa katotohanan na yung pagbabarkada pala walang may itutulong na mabuti. Tsaka nung nagpipinta-pinta ako, bumalik na nakapagpinta na ako kahit papaano dahil unti-unti na akong lumalayo sa kanila. Pagka inaaya ako, hindi na ako sumasama. Unti-unting pagka nakakapag-drawing ako, sumasaya ako. Doon ko naisip na ipagpatuloy na. Kaya lumalakas yung loob ko kasi pagka nakagawa ako ng isang obra kahit maliit, parang ang galing-galing ko, ganun. Parang kayang-kaya ko pang tumbasan tong nagawa ko na to, na may gagaling pa ako. Ganun pala, no? Meron talagang hadlang at pagsubok. Pero hindi dito nawala ng pag-asa si Kuya Ramon. Nilayuan niya ang mga tuksong masama at pinagpatuloy ang kanyang sining. At sa kanyang pagsisikap, siya ay naging unang Pilipinong rust painter. Kasi dumating yung time nung di halos ako makapagpinta. Dahil gustuhin ko mang sumali sa kompetisyon na kahit na national, kaya lang wala akong magamit. Open media. Pwede lang kahit basta't art. Doon ko naisip yung kalawang. Kasi sa damit pagka namantsahan, hindi natatanggal. Ang pinrepair ko na lang yung telang paglalagyan. Kasi sa kahirapan din, sa wala ring pera. Dahil dito sa Nueva Ecija, mahirap i-market talaga ng painting. Hindi katulad sa Manila. Yan, layo naman natin sa Manila. And then yun nung nagawa ko, na pwede naman pala, yun, in-start ko na. Gumawa na ako ng maraming mga obra na pinagpa-practicean ko pa nung una kasi dinidiscover ko nun yung kalawang nga Tapos yun, pwede naman na gamitin din. Pinag-aralan ko mabuti paano ma-preserve siya, paano tumagal ng taon. May kasalukuyang exhibit na nakasali yung gawa ko sa Ilocos. Yun yung kawang gawa kasi yun. Lahat ng eskwelahan sa Ilocos sinusuyod nung kaibigan kong artist. Inimbitahan kami mag-donate ng painting, yung sa akin nga. Kasi hindi niya naman ako makikilala kung di sa Kalawang. Ang mga kasama namin doon, yung mga national artists, sila Benka. Na-invite niya ako na mag-donate dahil para may makita naman na gawa sa Kalawang. Pinaunlakan ko. Yun naman, ando doon sa kanila. Pagkatapos sa isang eskwelahan, ililipat yun sa ibang school. Para maipakita sa mga bata yung kahalagahan din. Di ba kahanga-hanga, ang first ever rust painter ay isang San Joseñan. Pero sino-sino nga ba ang mga huwaran para kay Kuya Ramon? Nagkikilabada lang nga nun yung nanay ko. Yun talagang huwaran ko na kahit wala, kayang-kayang umahon. Kasi maliit pa ako, hindi ko na nakita yung tatay ko . Tinaguyod niya rin. Tatlo kami magkakapatid, tinaguyod niya rin na pag-aralin. Pinaplano ko makapag-exhibit makipag-exhibit sa Manila, tapos pagkatapos nun sa ibang bansa sana. Dahil yung sinasabi kong idol ko, ganun ang ginagawa. Ngayon, nag-exhibit na siya sa Singapore, mga ganun. May mga contact na siya, mga Pilipino rin yung yun ang gusto kong gawin, sa pinapangarap ko parang. Yun ang gusto kong determinasyon ko talaga, yung makilala dun sa art kong ginagawa. Hindi nasusukat ang isang tagumpay sa mga papuri, sa pananalapi, at saka sa mga laki o diplomang natanggap. Ang tagumpay nakukuha o nakikita at naipapaliwanag doon sa pinagdaanan mong hirap bago mo yun naabot. Grabe, no? Marami talaga akong natutunan kay Kuya Ramon. At sana makilala pa ang kanyang rust painting.